Magandang gabi, magandang araw at magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Papong TV. So maraming salamat sa pagpasyal. Ang pag-uusapan natin ngayon is about long distance relationship. Actually kasi medyo naapektuhan ako, medyo itong mga past few days, medyo pinapanood ko yung tungkol kay Buboy Villar at syempre sa kanyang magandang asawa na si Angeline. Di ba, lately, napapabalitang naghiwalay na sila. So ngayon, medyo apektado tayo doon dahil nga syempre idolo natin yung bata eh. Bata kasi nga mas matanda ako sa kanya ng konti. At syempre po si Buboy Villar, nasundan po natin yung yapak niyan eh. Simula nung kasama pa niya sila makisig, di ba, nung panahon na talagang sumisikat siya. Manny Pacquiao story, di ba? Napakagaling ng bata niya, napakagaling umarte sa totoo lang. Isa ako sa mga tagahanga niya at syempre si Bok, kung tawagan natin. So ito, Bok, para sa iyo ha. So ngayon, yung long distance relationship, ba't ko nasabing long distance relationship? Kasi dahil kung updated po kayo sa kwento, nagkalayo po kasi sila a few years ago. Parang I think it was like 2 years. So ngayon, 2 years na yon, nagkaroon ng problema, tinry daw nilang lahat, sinubukan daw nila para sa mga bata, pero unfortunately, hindi po nag-work. So ngayon, nag-decide na po silang mag-separate ways, di ba? O yun. Nabanggit ko po before sa aking relationship vlogs na kung LDR, long distance relationship po ang tatahakin natin. Ang importante po dyan, unang-una, kasi since overseas Filipino worker po ako dati, napatunayan ko na po na togetherness. Kung meron kayong togetherness, dun po kayo maglalas. Napakahirap po ng isang long distance relationship na totoo lang. So, now, wag po tayong judgmental tungkol kay Bok at kay Buboy Villar. Sa totoo lang, kung nanonood man si Buboy Villar at yung mga tagahanga niya, no, hindi naman tayo sa nakikialam sa pinagdaanan niya, pero actually, pupulot po tayo ng moral lesson. At kung sakasakaling nanonood po si Bok Buboy, maaring matulungan din po natin siya ni Papong. So maraming salamat po sa mga nandyan. Lawakan po natin ang ating pag-iisip. Okay, so LDR, long distance relationship, isang napakahirap na dumarating sa isang relationship, no? Very tough, challenging talaga siya. Nandyan yung pag-iisipan nyo. Unang-una kasi ang definition ng LDR, hindi natin alam kung kailan darating. At maaaring dumating sa atin. Sa akin, dumating na po siya ng sobrang maraming beses. So, hindi natin alam kung kailan siya darating. Unexpected siya, biglang magkasama kayo, all of a sudden, biglang merong LDR kagad, di ba? So, kailangan tibayan natin. Ano ba yung pinaka-importante rito? LDR, pag sinabi nyo, ang pinaka-importante dyan, connection. Yung nga sinabi ko kanina, long distance relationship. So, dapat may connection kayo. Ang naging problema kasi, ang isang LDR, punong-puno po ng disconnection. Laging, dapat may connection, pero disconnected siya. So, dapat may ganito, pero laging ganito. Siya po yung laging negative at kabaliktaran ng mga in-expect natin sa isang relationship. So, dapat talaga napakatibay. Bok Buboy Villar at si Angeline, syempre, nagkaroon na rin po sila ng mga supling. So, medyo nahirapan po siguro sila. Ito po yung mga maaaring naging paraan o mga bagay-bagay na dinaanan nila, no? Kaya po napunta sa hiwalayan o separate ways. Kanina po nag-live ako actually. Nabanggit ko nga po dun na honest lang po, real talk, disclaimer, maaaring iniisip po ng iba gimmick. Kasi nga dahil YouTuber si Bok, no? Ating kaibigan na si Bok. At syempre po si Angeline, foreigners. At yung mga bagay-bagay po na close to 1M na po pala yung kanyang channel. So iniisip natin baka po sakaling gimmick lang. Pero sa pag-aaral po natin, sa pagbabasa, sa pagsusunod, sa kinakausap din nating kaibigan, napatunayan na po natin na talagang pinagdaanan po talaga. Talagang challenge, nagkaroon ng challenge yung kanilang relationship kay Bok. So ngayon po, i-analyze po natin yung maaaring dinaanan po nila. Kaya po, dumating po sa nahantong po sa isang hiwalay. So ito po yung mga disconnection na nangyari po, no? Maaaring nangyari po kay Buboy Villar at sa kanyang mahal na si Angeline. So ganito po yan. Unang-una po kasi sa isang relationship, dapat po share moments of joy. Dapat po yung sa long distance, lagi pong pinag-share yung moments of joy. Yung konting bagay, lagi pong pinaghahatian yan. Kung ano man yan. Kung halimbawa, isang simpleng na-promote ka or isang bagay na nakain mo yung paborito mong pagkain, dapat yan i-share. Minsan tinatamaran po natin pag-usapan yan. Hindi po dapat binabaliwala. Dapat po laging pinag-uusapan. Number 2,
maaring hindi po na-prioritize ang bawat isa. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, disconnection lagi ang LDR. Kumbaga parang masyado kang sensitive, iniisip mo na dapat ma-priority niya ako. Minsan nasa trabaho, minsan may mga pinagkakabalahan ng mga ibang bagay, nagiging sensitive po tayo. Hindi po tayo napaprioritize. Maaring nahirapan po si Angeline o ang ating si Bok, Buboy Villar sa pagkakataon na to. So, medyo mahirap po yun. No? Build your own life. Yun po yung number 3. Kailangan po kasi dyan, pag magkahiwalay po kayo, nagbi-build ka po, nag-struggle ka, gumagawa ka, nagsisimula ka sa baba, nagsisimula ka po ng buhay mo, sariling buhay mo, na wala siya, di ba? Napakahirap po noon, di ba? Kasi togetherness nga, magkasama kayo ng ilang taon, ilang panahon, tapos po biglang maghihiwalay kayo. Ang mangyayari po niyan is, kailangan mong gumawa ng sarili mong life, bagong kaibigan, bagong routine, bagong bisikleta, bagong damit, mga ganun po yun. Minsan po mahirap tanggapin yun kasi ang pinakamahirap po nito is kailangan tanggapin mo rin yung partner mo kasi gagawa din po siya ng bagong life niya. Bagong tawag dito, bagong barkada, bagong gimmick, ang hirap tanggapin nun. So dapat tanggapin po natin lahat. Hindi po madali yun, napakahirap po nun. At ang isa pa po, ang pang-apat na maaring na-miss po ni Buboy Villar, I'm not judging, pero sana po mapulutan po natin ng aral, is yung pinag-uusapan po yung mga struggles. Kasi sa totoo lang, ayaw natin pag-usapan yan. Pag magkalayo tayo, lagi pong wag mo na ikwento kasi saglit lang to, tapos ikwento mo na lang yung mga ganon. Pero dapat po pinag-uusapan yung mga struggles, yung mga konting bagay, maliliit na bagay. Dapat po yan tinatakel, dapat po yan pinag-uusapan. Importante po yun kasi wag po natin babaliwalain. Nalulungkot din ako kasi nga dahil syempre si Bok, meron siya mga supling At yung mga supling po ni Bok, napakagagandang mga bata, maliliit pa, no? So, sana maayos din sa bandang huli. I mean, ito kung nasa LDR ka ngayon, ito po yung mga bagay na dapat mong i-track para masabi mo na still okay kayo. Tatlong bagay lang naman po yung pinaka-importante. Maraming sinasabi dyan na ganito, pero tatlo lang po yung dapat nating i-track. Consistent communication, number 1. Unang-una po, consistent communication. Dire-diretso po yan. Kung routine, araw-araw, kung magbago po yan, kung magbago. Kung magbago naman po ng isang araw, 2 araw, 3 araw, okay lang naman po yun. Pero minsan po kasi talaga makikita nyo kagad, ramdam nyo kagad yung changes. Dapat po hindi. Consistent communication. Kasi minsan naman, baka naman kinabukasan, napuyat lang siya, di ba? Dahil sa trabaho. So, pagbigyan lang po natin yun. Pero, kung i-analyze nyo po, number 1 po is consistent communication. Number 2 po is yung sinasama ka sa mga small happiness. Like for example, meron pong gathering, no? Meron po siyang gathering kagabi, kasama po yung mga boss niya, yung mga kasama po niya sa kumpanya. So, yung araw na yun, minsan, kunyari, kilala mo na yung friend niya, si Ferdy, di ba, ganyan, biglang tatawag siya, biglang magbi-video call sa'yo, sasabihin, uy, nandito kami, kasama ko si Ferdy, nandito po kami sa isang bar, medyo happy-happy, tapos yung binibideo call, kasi nasama ka, kumbaga, pilit kanyang ibinabahagi sa inyo yung pagkakataon, yung panahon, yung mga happy moments niya, napaka-importante sa kanya, lagi ka pong involved. Yung po yung number 2, kung okay pa po yun, consistent pa rin po yung communication, maayos pa rin po yung LDR nyo. Number 3 po, laging pinag-uusapan, lagi siyang excited, lagi po niyang ibinabahagi na in 3 months makikita na tayo, lagi siyang excited doon, lagi niyang pinag-uusapan yung date na magkikita kayo, yung panahon na mag-meet kayo. Like for example, kunyari po, like for example, Buboy Villar, si Bok, nasa Pilipinas, nasa Amerika po si Angeline, ang mangyayari po niyan is laging tumatawag si Bok na, uy, next month, nandyan na ako sa US. O di ba, parang lagi siyang excited doon. Makikita niyo po yung tatlong bagay na yun. Ibig sabihin po noon, consistent communication, at yun po, laging okay pa po kayo. Okay pa po yung LDR nyo, at tumatakbo pa po ng maayos. O yun lang, sana po napulutan po ng aral yung vlog natin ngayon about LDR. Sorry po at na-sample natin si Idol Bok. Pero actually kasi damang-dama ko kasi yung nangyari, lalong tinitignan ko po yung mga anak niya. At syempre po yung pinagdaanan niya. Medyo believe din po kasi ako dyan sa batang yan, noon pa Diba? So, wag po nating pabayaan. Sana po makarecover, maayos din po naman nila. Ako naniniwala naman po ako na maayos din po yan. Hindi naman po lahat ng bagay ganyan Minsan, konting struggle, ngayon po napakaganda na nangyari sa kanila kasi meron sila mutual decision. Mutual decision po sa mga bata at sa mga Tutuwa nga ako kasi kahit papano, maraming sumusuporta sa kanila. So isa na ako doon, isa na ako sa sumusuporta na sana
someday magkabalikan, sana maayos din. Ngayon, kung hindi naman po uukol, okay lang, wag muna. Pwede naman po natin pagpalipas ng konti. Sabi nga nila, wag nating ipilit. Di ba, wag nating ipilit. Pagdating ng panahon, maayos din po yan. At yun yung time na pwede na po kayong magkaareglo. Actually, mas maganda yan eh, yung parang kinikilala nyo muna yung isa't isa. Ang di lang po maganda dyan, syempre pag nagkakasakitan. Pero mas maganda po dyan kung halimbawang kinikilala nyo muna yung isa't isa, sa ikabubuti ng mga bata, ng pamilya, wala pong problema dun. O yun, so saludo po ako sa inyo lahat. Bok Buboy Villar, kaya mo yan bro. At nandito po si Papong. Anytime na kailangan naman natin ng tulong, LDR, paano man ligaw, kung ano man, lagi nyo po akong kasama. At syempre po, salamat nga po pala sa mga tumatangkilik ng ating mga stories at vlog po kay Michael Jackson. O yun, napaka-exciting na po ng mga nangyayari. Medyo nagkakaroon po tayo ng revelation, nagkakaroon po tayo ng mga bashers. Pero okay lang naman po yun, wala pong problema doon. At lagi naman po tayong tutulong at lagi naman po tayong aalalay. Kung ano man, nagme-message yung iba dyan sa Facebook, sinasagutin po naman. Mga mga kapapong dyan, yung hindi pa po nagsasubscribe, naku, wag po natin kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell, tsaka yung like para po updated po tayo sa mga vlogs at sa mga videos po na ina-upload natin. Lagi naman po ako nag-upload every now and then. Michael Jackson story, relationships, at syempre po yung mga, kung ano man yung mga maitutulong natin dyan. So maraming salamat po. Supportahan po natin ang mga Pilipino, YouTuber Pilipino. Be safe po, mag-ingat po tayo sa pandemic. At syempre po, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Papong TV.